Ngayon, delightful Sabbath po sa inyong lahat. Natapos na tayo sa chapter 19. Sino po nakakatanda ng ating kwento last Sabbath? In the restored. Si Shimei. Si Barzillai. Barzillai na pala. Yung tumulong kay David at siya po ay pinagpala ni David at tinulungan pero tumanggi. So, ngayon po ay nasa chapter 20 na tayo, no? At malapit na tayo matapos ng 2 Samuel. At di ko pa rin alam hanggang ngayon kung ano ang susunod nating libro. So, nasa verse 1 po tayo, ating basahin. Sabi rito, si Sheba na taga Gilgal ay isang walang hiyang tao. Ganda ng introduction para sa kanya. Siya ay anak ni Bikri mula sa lipin ni Benjamin. Hinipan niya ang trompeta upang mapansin ng tao. Sinisigaw niya, "Umuwi na tayo, O Israel. Ano bang mapapala natin kay David? Ano bang nagawa para sa atin ng anak ni Jesse?" Humiwalay nga kay David ang mga taga-Israel at sumama kay Sheba. Ngunit nanatiling tapat ang mga taga-Juda kay David at buhat sa Jordan ay nihatid nila ang hari hanggang sa Jerusalem. So may lumabas na naman pangalan na nagsisigaw na naman sa galit kay David na taga Benjamin. Alam niyo yung mga Benjamin na yan, makukulit talaga ata yan, tay. So isang Benjaminita ang isang lumabas na naman at ang pangalan niya ay Sheba. Hindi maganda ang pagkaka-describe sa kanya. No? Anong description sa kanya? Walang hiyang tao, no? So, nung una, si Haring Saul na taga Benjaminita rin, no, ay nagselos kay Haring David at siya po ay pinaghahanap sa galit, no? At nung pagkatapos ng hari na si David, may lumabas naman isang kamag-anak ni Haring Saul. Natandaan niyo pangalan? Si Shimei, no? Na nagsisigaw, sinusumpa niya at minumura niya marahil itong si David dahil kala niya ito ay mamamatay tao, no? So, ngayon naman ay meron na naman pangalang tiga Benjamin o Benjaminita na nag-cause ng trouble, ng gugulo. Ang pangalan niya po ay Sheba. At ang description nga sa kanya ay walang hiyang tao. Ang ganda ng pangalan. No? At masasabi natin kapag walang hiyang ka ay salbahe ka talaga. So, in verse 6, si David po ay nagdagdag ng patungkol kay Sheba. At ito po ay gumagawa raw ng mas matinding kalokohan, no? Na trouble. At magiging mas maraming trouble ang magagawa nito kaysa kay Absalom na kanyang anak. Sabi niya rito, mas malaking gulo ang idudulot ni Sheba kaysa kay Absalom. Kaya't isama mo ang aking mga tauhan at habulin niyo siya. Baka may masakop siyang lungsod na may kuta at hindi na natin siya mahuli. So, talagang mapanggulo po itong si Sheba, no? At nabagabag itong si David kesa sa ginawang gulo nitong si Absalom. So, the first life lesson that we're going to take away is the word damaging. Meron tayong tatlong letter D. No? Ang galing din nanay. Alam niyo yung letter D ang nag-start yung damage. No? Damaging. So, sa Tagalog po ay nakakasira o nakakapinsala. So, alam ni David na ang bayan ng Israel ay ninanais ng Diyos na magkaisa. So, ginawa niya ang nararapat niyang gawin para ito po ay maging matahimik. So, itong mga taong nagkokos ng damage ng unity ng Israel ay ginawa ng paraan itong si David. Ganun din naman sa ating mga iglesia, sa ating churches, no? Kapag may gumagawa ng damage sa ating pagkakaisa, sa unity, dapat po nating pahintuin, i-control kung sino man ang gumagawa nito.
Alam niyo po, ang Panginoon, ang Diyos po ay tinawag tayong kanyang mga anak para mamuhay ng may pagkakaisa. So, ito po ay napaka-importante na bagay para pilitin din natin bilang tayo po ay tinawag ng Diyos sa pagkakaisa, pilitin natin na mamuhay ng may pagkakaisa dahil ito'y ninanais ng Diyos. Mamuhay tayo ng may harmony sa ating mga kapitbahay, ating mga kasama sa church, at kung sino man ang napakasalumuhan natin sa araw-araw, dapat merong magandang pakikitungo tayo sa kanila. So, regardless ng kung ano man ang pagkakaiba natin, ang Diyos po ay tumatawag ng pagkakaisa sa lahat ng mga tao. Ang ninanais ng Diyos ay magkaroon ng order at mapulpil ang kanyang kalooban, ang kanyang plano. Sabi po sa 2 Chronicles 3:12, ngunit niloob ng Diyos na dumalong lahat ang mga taga-Juda at magkaisa silang sumunod sa utos ng hari at ng mga pinuno nila ayon sa salita ni Yahweh. So makikita po natin dito na laging ninanais ng ating Panginoon na tayo po ay may pagkakaisa sa lahat ng bagay upang matupad ang kanyang mga layunin at mga plano sa ating mga buhay. Kahit naman itong pong si Apostle Paul ay umapila na magkaroon tayo ng pagkakaisa. Ito po ay makikita natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Ang sabi niya po rito, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo at huwag magkabaha-bahagi maging sa pagkaunawa at pagpapasya. So, ito'y isang palatandaan ng tayo po ay may isang Diyos, no? Ang pagkakaisa natin. Kaya naman itong si Satanas, ang kalaban, ang Diablo, ay ang kanyang primary goal ay i-destroy, sirain, no? I-damage ang ating unity. So tayo po ay lumaban, no? Sa paninira ginagawa nitong si Satanas, no? Tayo po imbis na tayo po ay magpa-apekto at magnira or manggulo, tayo po ay ipakita natin kay Satanas na tayo po ay sa Panginoon at tayo po ay mamumuhay ng may kapayapaan at ng harmony sa isa't isa. So tayo naman po ay binigyan ng ability ng Diyos na maging pasensyoso, mabait, mapagmahal, at mahinahon sa ating mga pananalita. At ang mga talata ng Biblia ay nagsasabi sa atin na tayo po ay magkaisa lagi sa ngalan ng ating Panginoon. At yan po ang ninanais ng Diyos sa atin, magkaisa. Kagaya na lang ng sinabi ni Haring David sa Psalms 133:1, sabi niya, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. No? So, yan po ang ninanais ng Diyos na makita niya, na tayo po ay nagkakaisa. So, magpapatuloy po tayo. At dito po sa talatang 3, hindi po nakalimutan ni David sa kanyang pagbabalik sa Jerusalem, hindi niya nakalimutan yung mga iniwan niyang mga concubines niya na iniwan niya sa palasyo. Sabi niya sa verse 3, pagdating doon, pinakuha ni David ang 10 asawang lingkod na iniwan niya upang mamahala sa palasyo. Pinapunta niya ang mga ito sa isang bahay. Pinatira doon at pinabantayan. Pinadadalhan niya ang mga ito ng kanilang mga pangangailangan, ngunit hindi na niya sila muling sinipingan. Kaya't namuhay silang parang mga byuda hanggang sa sila'y mamatay. Sa verse 4 po, magpapatuloy tayo. Tinawag ng hari si Amasa, no? At mamaya si Amasa, paaalala ko sa inyo kung sino. Tinipon, sabi ni Haring David kay Amasa, tipunin mo ang mga kalalakihan ng Huda at dalhin mo sila rito sa loob ng 3 araw.
Sinikap ni Amasang sundin ang utos ng hari, ngunit hindi niya naiharap dito ang mga kalalakihan ng Huda sa loob ng takdang panahon. Dahil dito, tinawag ni David si Abishai. Sabi niya, mas malaking gulo ang idudulot ni Sheba kaysa kay Absalom. Kaya't isama mo ang aking mga tauhan at habulin ninyo siya. Baka may masakop siyang lungsod na may kuta at hindi na natin siya mahuli. Sumama nga kay Abishai si Joab, no? Magkapatid dito, no? At ang mga tauhan niya, gayon din ang mga Peletites at Keretites upang tugisin si Sheba na anak ni Bikri. Pagsapit nila sa may malaking bato ng Gibeon, sinalubong sila ni Amasa, no? Suot noon ni Joab ang kanyang kasuotang pandigma at may dala siyang espada na nakakabit sa kanyang sinturon. Habang papalapit siya, nalaglag ang kanyang espada. Sinabi niya, "Kamusta ka, kapatid ko?" Sabay hawak sa kanang kamay ng kanang kamay sa balbas ni Amasa upang ito'y hagkan. Hindi napapansin ni Amasa ang espadang hawak ni Joab sa kanyang kamay, kaya't sinaksak siya nito sa tiyan. Lumuwa sa lupa ang bigtukan niya at namatay agad sa saksak na iyon. So si Amasa, siya'y unang nabanggit sa 2 Samuel chapter 17 verse 25 kung saan pinili ni Absalom si Amasa para maging commander ng kanyang army. Ang commander ng army talaga ay si Joab, no? Pero ito si Joab po ay sumama kay David. Kaya ang ginawa niya nito si Absalom ay si Amasa ang ginawang commander ng kanyang army. Pagkatapos na mamamatay ni Absalom, ginawa namang ni David si Amasa na kapalit ni Joab bilang commander din ng kanyang army. Siguro magaling talaga rin ito si Amasa, no? Kaya siguro ito si Joab ay nagselos, no? At nakaramdam na hindi na siya kinakailangan pa ni David, no? Kaya ang ginawa niya, pinatay niya yung iniisip niyang nakakahadlang sa kanyang landasin. Matatandaan po natin na si Joab dati po ay may pinatay na siya, no? Actually, marami siyang pinapatay dahil pinuno siya ng army. Pero meron siyang pinatay na si Abner, no? Si Abner na pumatay sa kanyang kapatid. At pagkatapos ng pinatay niya naman si Absalom, kung saan ni-request ni David na i-spare ang buhay ni Absalom para sa kanya. Pero hindi niya ginawa. Pinatay niya pa rin si Absalom. So, narito ang isang kawawang si Amasa, no? Pinatay niya nang walang ano tawag ng blink of an eye. Ano yung tawag doon? Walang kalaban-laban, walang pagpitik ng mata, no? So, masasabi natin ito si Joab ay talagang murderous or mamamatay tao. At pag ganyang tao ay talagang dangerous din po siya, no? Parang letter D na yun, mapanganib. Pero ang second life lesson that we're going to take away is the word deadly. Nakamamatay. Deadly. So, maraming nagsasabi na mga sandata katulad ng baril, mga espada, mga kutsilyo, at mga katulad nun ay isang bagay na nakamamatay o deadly. Pero ang Biblia po ay may nagsasabing mas nakakamatay, no? Deadlier na weapon kaysa sa mga bagay nito. At ito yung makikita natin sa James 3 verse 5 to 6 and 8. Ha? Ganyan din ang dila ng tao, no? Sabi, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga pinagyayabang. Isipin na lang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang
malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang magpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Sabi sa verse 8, ito ang kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. So, sinulat ni Santiago, ni James, ang bagay nito at kinumpare niya yung careless at hurtful words, no, ng ating mga labi na i-compare niya sa isang apoy, no? At ito raw po ay hindi napipigilan, hindi nakokontrol ng karamihan at nagkokos ito ng damage, no, sa marami. At itong si Satanas po ay gumagamit din ng mga salita, no, pananalita upang hatiin ng mga tao at ihulog kung saan ang bawat isa ay nagkakasiraan, no? So, kapag ang tao po ay nawala ng temper, no, na at ang mangyayari po ay masasamang salita ang lalabas sa kanyang mga bibig. At ito po ay nakakasakit at nakakasira ng damdamin ng ibang tao. At ito po ay hindi mapapahinto, lalo na kung ikaw ay may kagalit, no? So, ang Biblia ay nagsasabing dapat daw po nating kontrolin ang ating mga dila, no? Maging maingat sa anumang ating sasabihin. Maging maingat sa ating mga iisipin, no? Ang iniisip kasi ng iba pwede ko namang banggitin ang masasakit na salita at bukas makalawa ako po ay hihingi na lang ng tawad. So, alam niyo po, kahit humingi ka ng tawad pero nabanggit mo na yung masamang salita sa ibang tao, ito po ay nag-iiwan ng scars o peklat sa damdamin ng iba na nakakarinig. So, kung konti man ang mga salita ng ating babanggitin, kung tayo po ay galit, maaari pa rin tayo makadestroy ng relationship, no, na ating binild ng napakaraming taon. So, bago po tayo magsalita, alalahanin po natin na ang ating mga salita, ang ating dila, ay kagaya ng apoy na hindi natin makokontrol, no, at hindi na natin maibabalik ang damage na nagawa nito. Sabi po sa Proverbs 18:21, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. So tayo po ay responsible sa bawat salita na ating sasabihin. Sabi ng talata ay tayo po ay magre-reap. Aani kung ano man ang ating banggitin. Sabi rin sa Proverbs 21:23, ang nagbabantay at nag-iingat ng kanyang sasabihin ay umiiwas sa tiyak na kaguluhan. No? Totoo po yan na pag binantayan natin ang ating mga dila, ang ating mga bibig, makakaiwas po tayo sa kaguluhan na maaaring makahantungan natin. So, bantayan po natin ang ating sasabihin, ang ating bibig, ang ating dila, bantayan natin. At alam niyo po, dapat ang mga bagay na yan po ay nagmumula sa ating mga puso. At kung ano po ang ating nasa puso, yan po ang lumalabas sa ating mga isipan at sa ating mga bibig. So, ingatan po natin ang ating puso rin. Sabi po sa verse 10, tayo po'y magpatuloy.
Nagpatuloy ang magkapatid na Joab at Abishai sa kanilang pagtugis kay Sheba. Isang tauhan ni Joab ang tumayo sa may bangkay ni Amasa at sumigaw. Ang lahat ng kakampi kay Joab at ni David ay sumunod kay Joab. Nakabulagta sa gitna ng lansangan ang bangkay ni Amasa, naliligo sa sariling dugo. Kaya lahat ng makakita nito ay napapahinto. Nang mapuna ito ng isang tauhan ni Joab, hinila niya ang bangkay at inilayo sa daan sa katinakban ng damit. Nang maalis ang bangkay sa gitna ng daan, lahat ay sumunod kay Joab upang tugisin si Sheba. Ito na. Pinuntahan ni Sheba ang lahat ng mga lipi ng Israel hanggang sa sumapit sila sa Abel Bet Maaka. Lahat ng angkan ni Bikri ay nagkaisang sumunod sa kanya at na pumasok sa lungsod. Nalaman niyo ng mga tauhan ni Joab kaya kinubkob nila ang lungsod. Nagbunton sila ng lupa sa tabi ng pader para makasampa roon habang pinababagsak ng iba ang pader ng lungsod. Ngunit isang matalinong babae ang nangahas na tumayo sa isang mataas na lugar ng pader at mula roon ay nanawagan. Makinig kayo. Sabihin nyo kay Joab na pumarito. Gusto ko sana siyang makausap. Paglapit ni Joab, tinanong siya ng babae, kayo po ba si Joab? Ako nga, sabi ni Joab. Pakinggan po ninyo ang aking sasabihin, sabi ng babae. Sige, makikinig ako, sa wika ni Joab. Noong araw, sabi ng babae, mayroon pong ganitong kasabihan. Magtanong ka sa lungsod ng Abel at gayon nga ang ginagawa ng mga tao noon upang malutas ang kanilang suliranin. Sa buong Israel, ang lungsod pong ito ay maituturing na pinakamatahimik at tapat. Siya'y tulad ng isang mapag-arugang inan sa Israel. Bakit gusto niyong itong gibain? Bakit ninyo wawasakin ang lungsod na pinamana ni Yahweh? Hindi ko gagawin yan, wika ni Joab. Hindi namin gustong wasakin ang inyong lungsod. Wala iyon sa plano namin. Hinahanap lang namin si Sheba na naghihimagsik laban sa Haring David. Siya ay anak ni Bikri at taga-bulubundukin ng Ephraim. Isuko ninyo siya at iiwan namin ang lungsod. Sabi ng babae na Sister Leng, kung ganon, iahagis namin sa iyo ang kanyang ulo mula sa pader. Pumasok siya sa kabayanan at palibas ay matalino, sumang-ayon sa kanya ang mga taong bayan sa kanilang binabalak. Pinugutan nila ng ulo si Sheba at inihagis ito kay Joab. Hinipan naman ni Joab ang trompeta kaya't ang lungsod ay iniwan na ng kanyang mga kawal at sila ay nagsiuwi na. Si Joab naman ay bumalik sa Jerusalem at nagpunta sa hari. So, merong isang babaeng hindi pinangalanan, no? Siya po ay dinescribe lamang as a wise woman, may isang matalinong babae. So, sa pamamagitan ng kanyang pananalita, matalinong pananalita sa both side, no? Sa side ni Joab at sa side ng lungsod, itong babaeng ito ay na-prevent niya, naiwasan niya na masira ang kanyang lungsod at mamatay o masaktan ang sinumang naninirahan doon at magkaroon pa ng malaking damage sa kanilang lungsod. So the third life lesson that we're going to take away is the word discreet. Sa Tagalog ng discreet na ay maingat. So ano yung tatlong D natin ay? Damaging, deadly, at discreet. No? Maingat. So tayo po ay dapat na discreet sa ating mga salita na ating sasabihin, no? Hindi kagaya ni Sheba, no? Hindi siya naging careful, hindi siya naging maingat sa kanyang iniisip at sa kanyang mga sinasabi. Alam nyo, yung mga mangmang talaga ay nakaka-create
nakakagawa ng mga trouble kapag hindi nag-iisip. So, sa Matthew 5:9, sabi, mapalad o pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. So, imbis na gumawa tayo ng trouble, tayo po ay dapat maging discreet, maingat para makagawa ng kapayapaan sa ating mga paligid. Alam niyo po, yung mga biktima ng mga gera ay sumisigaw po sila ng make love, not war. No? Mag-ibigan na lang tayo. No? Huwag nang mag-away-away. At ito po ay napakagandang bagay, no? Na magkaroon talaga ng kapayapaan ang buhay ng tao. Sa James 3:18, sabi, namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. So ito na naman po si Santiago na nagsasabi sa atin na ang mga taong maingat o discreet na para gumawa ng kapayapaan sa ibang mga tao ay iko-consider ng Diyos na mga matutuwid sa kanyang harapan. Sabi po sa Ecclesiastes 10:12 pa, ang mga salita ng matalino ay nag-aani ng karangalan, ngunit napapahamak ang mangmang dahil sa kanyang mga salita. So, makikita po natin dito na sadyang ang mga matatalinong tao lamang ang pwedeng gumawa ng isang bagay na discreet, na maingat sa kanyang pananalita. So, dahil kanya pong pinipili ang kanyang mga salita bago siya nagsasalita, o kanyang sinasabi itong mga bagay ito, pinipilter niya yung mga hindi magagandang salita at pinapalitan niya ito ng mga salita na nagbibigay ng kapayapaan sa ibang tao. So, napag-aralan po natin ang tatlong letter D's, no? Ngayong hapong ito, at yung tatlo nga yun ay damaging, deadly, at discreet, no? Damaging po o nakakasira, nakapinsala ay hindi po ito Christ-likeness, no? Hindi ito pag-uugali ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po ay dapat na kaugalian natin noong tayo po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon. Since kilala na tayo natin ng Panginoon at tayo po ay kanyang binago na, dapat po yung Christ-likeness ay nakikita sa atin. Yung pag-uugali ni Kristo ang nakikita sa ating pamumuhay. Imbis na damaging tayo, dapat tayo po ay constructive na. Nag-i-encourage na tayo sa ibang tao para magkaroon ng pagkakaisa para kay Kristo. Dahil tayo po ay isang katawan niya. Yung pangalawa naman po ay deadly o nakamamatay. Ito rin po ay hindi Christ-likeness, no? Dapat po ito po ay lumipas na at wala na sa ating pag-uugali. So, since tayo rin po ay binago na ni Kristo, dapat tayo po ay a life enhancer na or nagpre-preserve na kagaya ng mga asin. Yamang tayo po ay tinawag ng Panginoon na asin ng sanlibutan. Kaya dapat naman po natin pre-preserve ang katotohanan na siyang nagsumisira sa mundong ito. So, yung pangatlo po ay discreet o maging maingat. Ito naman po ay Christ-likeness. Ito po yung pag-uugali na naayon sa ating Panginoong Hesukristo. So, dapat kung tayo po ay walang iingat noon, dapat ngayon po tayo ay maging careful, discreet sa ating mga pakikipagrelasyon sa ibang tao. At since tayo po ay tinawag din ng mga ilaw ng sanlibutan, dapat po ay nagliliwanag tayo at nakikita sa ating pamumuhay ang pagiging discreet. So yan po ang ating pag-aaral sa hapon ito. Delightful Sabbath po sa inyong lahat.